darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is. Hello, mic test. Sige po, so start na po tayo. Okay, asan na ba sila? Sige, good afternoon and welcome po sa Bible Study. So, welcome din po sa mga nanonood sa online. So, magandang hapon. Sige po, so, kumusta po kayo? Kumusta? Sige, bago tayo magsimula, recite lang po natin yung mga awit, no? Mga awit chapter 1 verses 1 to 3 sa ating pagsisimula as a reminder sa bawat isa sa atin. So mga awit 1 to 3, sabay-sabay po tayo. Sige, recite na lang po kayo dyan kahit naka-mute na, and then paalala lang naman kasi to. Sige, sabayan niyo po ako, no? Noong simula na. Sige, Matthew, mga awit, chapter 1, verses 1 to 3. Kahit po naka-mute lang kasi baka magulo po tayo. Ako na lang po ang naka-unmute para ano. Sige po, sabay-sabay tayong lahat. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng manunuya, kundi ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng
Panginoon. Tama ba? Nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, mga awit 1, 2, 3. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, ikaw po ang Diyos at ikaw ang hari ng lahat ng mga hukbo. Sa iyong salita ay pinakita mo na ikaw din ang nagbigay ng hatol sa iba't ibang bansa na namumuhay sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa iyong salita ay pinakita mo na ikaw din ang naghahari sa kanila, na umahatol sa kanilang kamalian, na umahatol sa kanilang pagsaway. Sa iyong salita, iyon din pong ipinakita na ikaw ang Diyos na makatarungan at walang kasalanan ang hindi mapaparusahan. Kahit po ang Israel, kahit ang Jerusalem, kahit ang Judah, kahit ang Jacob na iyong ipinili ay hindi nakaligtas pagkos nandoon ang iyong parusa, nandoon ang iyong disiplina dahil ikaw ay banal na Diyos. Panginoon, naway ito'y maging paalala sa amin na ikaw ay Diyos. Ikaw ay banal. Ikaw ay nasa langit at kami ay nasa lupa. O Diyos, ito'y biyaya mo lamang sa pamagitan ng iyong kagandahang loob na kami po ay iyong pinagkalooban ng kaligtasan. Ngunit sabi mo nga sa iyong salita, ang iyong mga binuhay ay mamumuhay sa pananampalataya na may takot at panginginig sa iyong harapan. Dahil kami ang mas nakakakilala sa iyo. Kami ang mas nakakaunawa sa kabanalan mo. Kami ang mas nakakaunawa sa kautusan mo. Kami ang nakakaunawa ng iyong salita. Sabi mo sa iyong salita, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. At tunay nga ang iyong mga niligtas ay hindi na mamumuhay ayon sa kamunduhan, ayon sa kasinungalingan, sa mapanirang panlilinlang ng Satanas. O Diyos, ikaw po ang magtuwid at magtama, magsaway sa bawat isa na gumagawa ng kasalanan. Ikaw magpalakas sa mga sumusunod sa iyo, Panginoon. Nag-iingat sa kanilang pamumuhay, sumusunod sa iyong kautusan. O Diyos, ikaw po ang lumikha ng puso na patuloy na hinahanap ka. Na tunay na hinahanap ka. Hindi namumuhay ng katulad ng mga tao dito sa mundo. Sa iyong salita, Panginoon, disiplinahin mo kami. Sa iyong salita, palaguin mo kami, Panginoon. Sa iyong salita, aliwin mo kami. Salamat, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? So, hello po sa lahat. Again, nandiyan na po sila. Tita Che, Tita Che. And sa mga nanonood sa online, once again, hello. Okay po, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At sinend ko na po sa inyo, no, yung ating dapat pag-uusap-usapan ngayong oras na ito. So, tayo po ay nasa John chapter 1, verses 19 hanggang 34. Pero titingnan po natin kung hanggang saan lang po tayo. Tingnan natin, baka abutin tayo ng 5 araw to finish this. So, ito po ay patungkol sa patotoo ni Juan na tagapagbautismo. So, sa English pa, no, testimony of John the Baptist. So, we will study this
So okay po, may mga itatanong lang po ako, no? So, sagot na lang kung meron o wala para mabilis po, no? Sige. So, Jamie, ikaw na lang unahin ko. So, ano yung impression mo dito sa 19 to 34? Ano yung may share mo na napag-aralan mo dito? Hindi ako na. Okay, wala daw. Sige, thank you, Jamie. Siren, ano yung napag-aralan mo dito sa 19 hanggang 34? Yung si John the Baptist niya, yung yung sinabi doon sa John 1:7 na siya yung nagpatotoo sa iglaw. Yun lang naalala ko sa Naalala. Pero naaral mo to? kanina. Or kanina? Okay. Sige, thank you, Sai. So, parang sumasalamin ito sa John 1 verse 7 daw, no? Itong 19 to 34. Okay. Sige. Next, si Gab, anong napag-aralan mo dito sa verse 19 hanggang 34? Yung napag-aralan talaga, pero kung wala, sabi na lang po kayo para mabilis lang tayo. Alam. Ano po? Ano, Gab? Wala pa. Okay, sige, thank you, Gab. Si Yana, nandyan ba? May pasok. Okay, sige. Sige, si Ara naman. So, Ara, ano napag-aralan mo sa 19 hanggang 34? Hindi din po ako nakapag-aral. Okay, sige, thank you, no? Si Ate Arshan kaya? Diba si Ate Arshan? 19 hanggang 34 po na anong book po yan? Na baka may mai-share ka. Hindi pa po ako nakapag-aral. Hindi pa. Okay. Sige na. Thank you, Ate Arshan. So, okay. Sige, I think si Mami, no, nag-hands up. Sige, Ma'am, ano yung mai-share mo dito? Yung inusisa si John the Baptist kung sino siya, ng mga Hudyo, kung siya ba ang Messiah. So, yung pag-usisa, no? Yes, kasi kung mababasa niyo po dyan, tinatanong po si John the Baptist, no, kung sino po siya. Okay. So, meron pa po bang makakapag-share ng kanilang napag-aralan? Okay po. Sige po, no? So, sige po, si Tito Bong. Parang nag-hands up si Tito Bong. Dito nakita natin yung pinatunayan talaga ni John the Baptist yung pinatibay niya talaga yung ang darating na Messiah na si Jesus Christ. At binanggit dito rin niya yung magkakaibang araw at magkakaibang grupo. Dito rin pinakita niya na ang talatang ito, ang misahe ito na pinatibay talaga niya na si Jesus ang Mesiyas at hindi siya wala siyang karapatan o anumang gagawin. Hindi siya karapat-dapat na magtanggal man ng sandalyas dahil hindi siya karapat-dapat. At dito rin pinakita na si Juan the Baptist at si Jesus Christ ay magpinsan
At dito rin pinakita na ito talaga ay plano ng Diyos na na mahihiyag sa bautismo ang pagsisisi at ng ating mga kasalanan. Yan, yung pagsisisi ng mga kasalanan na maihahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na yun ang talagang binabanggit ni Juan the Baptist. Okay, so yun po yung mga parang yun nga yung patotoo po no ni John the Baptist patungkol po sa pagligtas na si Jesus. So yun po yung parang kabuuan na mababasa po natin dito sa sa pag-aaralan po natin ngayon. So bago po 'yan, magbigay lang po talaga ako ng reminder sa bawat isa. So ang dahilan po bakit tinanong ko yung mga bata kasi they are the ones na I'm expecting to have more time. Kaya yung mga nanay, tatay, hindi ko na po tinanong kasi alam ko po meron po kayong mga responsibilities na ginagawa. Although, thank you po sa mga nag-share. Pero, ito, yun, yung tinanong ko po yung mga kabataan natin na kung ano yung napag-aralan nila. So, nakakalungkot po na marinig na hindi sila nag-aral. Although, makikita mo na, ayun, halos buong araw nakatutok sa cellphone, halos buong araw naka-online, halos magpuyat para lang sa pag-aano sa cellphone. So, hindi ko po alam kung ano po yung mga ginagawa ninyo. Pero, we're talking about the Messiah. Now, we're talking about the Messiah. We're talking about the Savior. And you are saved. You are saved by this God. No? And so, hindi po makakatulong sa inyo na ganyan po ang ipapamuhay ninyo. Patuloy lang po kayong malilinlang no, ng mapanirang panlilinlang ng kalaban. You're not growing, you will not grow kung ganyan lang po ang gagawin nyo sa araw-araw na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Okay? Hindi ko alam kung ano yung kinu-cultivate ninyo sa cellphone. Hindi ko alam kung ano yung tinatry nyong mabuo. No? Ano yung saan nyo gusto mag-grow? Sa love ba ng mundo? Sa love ba ng tao? Sa love ba ng yan, yung mga, ewan ko kung yun nga, mga kabataan, no? Gusto nyo ba maging popular sa Facebook, sa TikTok? Or gusto nyo bang ma-build up yung relationship nyo sa mga ka-chat nyo? Gusto nyo bang ma-build up yung knowledge nyo about sa kasinungalingan na nasa mundo? So, hindi ko po alam kung anong binibuild up nyo po. No? So, ayun, mga tatay-nanay, nakikita nyo na ganyan yung mga sagot ng mga anak ninyo. Sana hindi rin kayo ganon. Alam kong busy kayo, pero sana maunawaan po natin na kayo po yung mga gabay na pinagkaloob ng Diyos sa kada pamilya. Okay, so hindi ko naman po sinasabi na ano po ako, no? So I myself, may mga pagkukulang po ako. And so, lagi talaga akong nagsasorry kay Lord. If ever may nagagawa akong mali, if ever tawag dyan, napapansin ko may mga nagagamit ko yung oras ko na dapat mas magandang gamitin sa pag-aaral ng salita or sa pananalangin. So, ayun, kaya binanggit ko yung mga kasamahan ko dati sa core team. Kasi hindi na kami nagmi-meet po, hindi na kami nagkikita. Hindi ko na na-check talaga yung bawat isa. Pero, ayan, nakikita natin ngayon na ganon sila. So, wag tayo ganon. Wag tayo ganon. No? So, repent. Mag-repent po tayong lahat. Let us always seek the Lord. Kasi yun ang puso ng
Kristiyano. Yun yung buhay natin. Continuous seeking of the will of the Lord and continuous yielding ourselves kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Hindi po ating sarili, hindi po ating laman. Okay? So, okay. Yun lang po. So, let's go sa salita po ng Panginoon. So, babasahin natin siguro yung 19 hanggang 23 muna. No? So, ako na lang po magbabasa. Ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya'y tanungin, sino ka ba? Siya'y nagpahayag at hindi ikinaila, kundi sinabing, hindi ako ang Kristo. Okay, nag-jump siya. Siya'y kanilang tinanong, kung gayoy, ikaw ba si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw ba ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nila sa kanya, sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinabi ng propeta Isaias. So yan po ang salita ng Panginoon. So balik tayo sa verse 19. So dito sinulat po ni Juan the Apostle na itong parte po na ito is ang patotoo po ni Juan. Kapag sinabi nating patotoo, testimony, kumbaga yung sinabi ni Juan patungkol sa isang bagay. At dito sa ating pong pinag-uusapan, kung matatandaan nyo po, ang purpose po, bakit po sinulat ito ni Juan na apostol, okay, kasi si Juan the Baptist. So John the Apostle is para po maging supplementary siya sa tatlong synoptic gospel, yung Matthew, Mark, Luke. Kung makikita nyo po, mapapansin nyo po sa buong John, yung mga wala po sa Matthew, Mark, Luke, pinunan po yun ni John. Okay? Para mas magkaroon tayo ng malawak na pagkakaunawa sa buhay ng ating tagapagligtas at ng ating Panginoon na si Jesus. So, isa rin po sa purpose niya is upang ipakita sa atin na siya ang anak ng Diyos. Okay? Kaya lagi niyo mababasa dito sa John, I am the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. No? Ako'y pumunta dito upang gawin ang kalooban ng aking Ama. So yun yung lagi niyang sinasabi dito. Kung ako'y minamahal niyo ang Ama. No? Kung ako'y tatakwil niyo, tinatakwil niyo ang Ama. So doon niyo po makikita na si Jesus ang bugtong na anak ng Panginoon. Okay, so yun po yung whole na tema. So paano yung papatunayan ni Juan Juan the Apostle? So pinapapatunayan niya po yun sa pamagitan po ng mga testimony ng iba't ibang tao. So una, ating mababasa ngayon is the testimony of John the Baptist. Okay, nakikita niyo na po yung overview. And then sa mga later na mga chapters, mababasa natin doon yung mga miracles na ginawa ng Panginoong Jesus na magtuturo or magpapatunay na siya nga ang anak ng Diyos. So yun po yung tema ng John. Okay? Kaya dito nagsimula siya ang patotoo ni Juan. Okay? So tingnan natin. Ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya'y tanungin, sino ka ba? So dito nagsimula itong part na ito ng pagsulat ni Juan na apostol, sino ka ba? So, sino ba yung mga nagtanong? Mga pari at mga Levita. So, sige nga po, magkaroon lang po tayo ng konting review. Ano pong kaibahan ng mga pari sa Levita? Bakit siya distinct dito ng ang mga pari at mga Levita? Di ba po, ang mga pari po ay mga Levita? So, bakit po in-specify ang mga pari at mga Levita? Sino po ang nakakatanda? Nabanggit ko po ito kahapon sa Lord's Day po. Ano po? Ano lang naman to, information lang. Para lang
malaman nyo din and then maturo nyo din no, next time. God willing, sa iba pa nating mga kapatid na darating. Pare. Okay po. Pare. Pinong ng mga audio. Pare. Sugo. Sige po. Okay lang po. So, Mga libita, mga libita, ano yan sila yung mga yung mga namumuno sa sa Sinedrin. sa templo po. Templo. Sa templo. I see. Sa templo. At ang mga pari naman, yun yung mga mga interesado sila yung naging interesado sila sa mga ministeryo na no. Game yata yun. Punong pare. Ang punong pari ay tagapagsalita, tagapaghayag ng mga gawain sa templo, at ang mga libita naman ay parang ganun. Sige po. So, parang siguro na si Tito Bong about dun sa Sanhedrin, no? So, ganito po yun. Yung Sanhedrin po, iba po yun sa templo. Yung Sanhedrin, parang lang talaga siya, yung Supreme Court. Tapos yung templo naman, dun nga po ginagawa yung pagsamba sa Panginoon. So, yung mga Levita, sila po yung piniling tribe ng Panginoon na mag-serve doon sa temple. Okay? So, yun po yun. Sila lang po yun. Mga Levita lang. Hindi pwede ang Juda, hindi pwede ang mga taga-Juda, hindi pwede mga Benjamites, mga Reubenites, Simeonites, Asherites. Basta, hindi sila pwede. Now, si Aaron po ay isang Levi. Okay? Galing po siya sa tribo ni Levi, si Aaron. Pero, si Aaron po ang pinili ng Diyos upang maging pari sa templo. Lahat po ng pari, ibig sabihin nun po nung pari, pati mga pari, galing po kay Aaron. Sa linya lamang po ni Aaron. Okay? So, yun po yung mga pari sa linya ni Aaron. At yung mga Levites, yung iba naman, yung iba pang Levites, sila po ay magsisilbi din po sa temple, pero lang sila, parang sa labas lang, yung mga external na mga gawain. For example, yung paglilinis or siguro yung pagiging guard sa temple, yung mga ganun, mga Levites lang din po. Okay? So, ibig sabihin po, lahat ng pari ay Levites, pero hindi lahat ng Levites ay pari. Kasi ang pari lang po, galing lang kay Aaron. Si Aaron po, Levites. Levites po siya. Pero sa kanya lang magagaling lahat ng pari. Okay? So, sige po, Tito Bong. Si Juan po ay isang pamilyang kasama sa pamilya ng mga pari. Na tatagpuan natin doon sa kay Zacarias. Sa panahon ng Zacarias. Dahil si Zacarias ay isang pari. Apo. Amen. Tama po. Yan pa. Si John the Baptist po, yes, galing po siya sa Pamilya ng mga pari. linya ng pari. Apo. Yes. So, ibig sabihin, linya ni Aaron. Parang ganito yun. Para lang mas malinaw. For example, si Daddy, may 2 anak na lalaki. Sabihin natin mga Jessites, no? Jessites. Okay, si Ryle tsaka si Jello. So, pero sabihin natin, pinili ng Panginoon si Ryle bilang pari. So, lahat ng anak ko, pari yun. Lahat ng pari magagaling sa akin. Yung mga anak ko, anak ng anak ko, mga anak ng anak ng anak ko. Kay kuya naman, siya Jessites din siya. Pareho kami Jessites, pero hindi pwedeng maging pari yung mga anak ni Jello. Kasi ako yung pinili. Parang ganun po. Okay, pero Jessites pa rin. Jessites din ako. Pero yung pari,
galing kay Ryle, the Jezites. Parang ganon. Ganon po yun. Si Aaron, Levites, pero lahat ng pari kay Aaron. Yung iba pang kapatid ni Aaron, hindi sila pwedeng maging pare. Pero Levite sila. Pero magsaserve sila sa temple. Pero yung paghahandog, yung pagpunta sa loob, hindi po sila pwede. Mga pare lang po pwedeng gumawa nun. So yun po. Yun, para maging malinaw lang po sa atin. So kaya kung mapapansin nyo, iniba siya ang mga pare at mga Levita. Pero yung mga pare, mga Levita din yan. Okay? Intindihan nyo na po ba? Okay. Kaya po merong distinction dito. Now, sila po ay mula sa Jerusalem upang siya'y tanungin. So the purpose, bakit sila pumunta kay John, is tanungin, sino ka ba? So punta tayo sa verse 20. Siya'y nagpahayag at hindi ikanaila, kundi sinabing hindi ako ang Kristo. So, papapansin nyo po dito, tanong ko lang po, makokonektan nyo po to siya sa mga dati nating Bible study. Bakit po kaya sinagot agad ni Juan na hindi siya ang Kristo? 'Di ba? Out of nowhere, tinanong siya, sino ka ba? Hindi ako ang Kristo. Bakit agad-agarang ganon yung sagot ni John the Baptist? Pwede naman niyang sabihin na ako si. Pero ang sagot niya, pinakaunang sagot niya, hindi ako si. 'Di ba? At very specifically, sabi niya, hindi ako ang Kristo. Sige, Dad, nag-ansap ka ata. Kasi ang ministry ni John parang naging popular, no? Kumbaga, siguro, hindi. Yung mga religious leaders ng mga Hudyo, parang nag-ano sila, bakit itong taong ito ay nagbabautismo? No? Kaya, ang mga leaders noon ay nagsugo sila ng mga tawag doon. Na yun na nga yung pumunta kay Juan para siya tanungin. Ngunit yun nga, agarang kinano naman kagad ni John na hindi siya ang Mesiya. Kasi ang doon parang nagtataka yung mga bakit ito nagbabautismo. No, kumbaga naging popular agad yung ministry ni John. Kung kaya siya parang inimbestigahan ng mga pare. Salamat po. Yes. So, tunay po yun, no, na naging popular po yung ginagawa ni John the Baptist to the point na umabot na po doon sa actually, hindi lang po sa templo, no? Umabot po siya sa Sanhedrin. Bakit ko po nasabing umabot siya sa Sanhedrin? Kasi meron pong verse dyan, actually verse 24, sige, tingnan niyo po yung verse 24, kung ano pong sinabi dyan sa Tagalog. Diba? Sabi dyan sa verse 24, sila yung mga sugo buhat sa mga Fariseo. Okay, may panibagong grupo na naman na pumasok, mga Fariseo. Na kung matatandaan niyo po, yung Sanhedrin ay binubuo po ng mga Saduseo, Fariseo, mga matatanda, elders. Okay? So, ibig sabihin, itong Fariseo, mga Fariseo, kumbaga yung ginagawa po ni Juan na tagapagbautismo, umabot po doon sa Jewish Council, so Supreme Court nila. Kaya pinadala sila ng mga Fariseo. Okay? So, tama po yung sinabi ni Daddy. And, dagdag ko lang po, kung matatandaan nyo po, kung bubuksan nyo po yung mga Bible nyo sa Luke chapter 3 verse 15, Luke chapter 3 verse 15, sabi dyan, samantalang ang mga tao ay naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan kung siya ang Kristo. So, ibig sabihin, naging popular na nga. And so, siguro, di ba nga, yung mga chismis, no? Dati pa man, nandyan na po yan. Kaya nga, sa mga sinasabi ng sinasabi ng mga apostol, di ba? Kapag sinasabi nila ano yung dapat ipamuhay natin, lagi nyo mababasa yung alisin na yung mapanirang puri. O chismis, no? Yung mga ganung bagay. Kasi dati pa man, nandyan na yan. Anyway, so, lumagana po. Ano nangyari? And then, marami po mga tao na nag-iisip na baka si Juan ay ang Kristo. In which,
yun ay pinabulaanan niya, yun yung pinakauna niyang binanggit. Okay? Kasi that's the priority, na hindi siya mapagkamalang ang Kristo. So sabi niya, hindi akong Kristo. Yun agad yung inihayag niya. So very clear naman po yan sa atin. Hindi na po yan katakataka, hindi na po yan questionable sa atin. So hindi siya ang Kristo. Now, nagpatuloy sila, punta tayo sa verse 21, siya ay kanilang tinanong, kung kayo'y, ikaw ba si Elias? So ang sagot niya po ay hindi. Now dito muna tayo mag-focus. Dito patungkol sa kay Elias. So bakit po natanong nila kung siya si Elias? But out of nowhere, ang kinalaman ni Elias. So, dito na po tayo mag-exegesis. Bakit niya po nabanggit si Elias? Ano po ang dahilan? Ano yung pinanghahawakan ng mga puno, ng mga paret, mga Levita, at tinanong nila na kung siya ba ay si Elias? What's their, anong pinagugutan po nun? So habang naghahanda po kayo sa inyong sagot, again, paalalanan ko po yung bawat isa. Mag-aral po tayo, okay? Wag na po yung mga mga ginagawa natin ng mga social media na yan. I tell you, that will result into sin lang. Kasalanan lang po ang may dudulot niyan. Okay, so bakit po Elias? Ano kinalaman ni Elias dito? Or Elijah? Actually, napag-usapan na natin to no? Ano yan? Yan. Bakit si Elias? Sige, ito. Ikaw muna. Sige po. Bakit po si Elias? Sige po. Ay, Tito Bong, sige po. Makita po natin dito sa Luke 1:17 na yung tawag dito, yung prophecy po na siya ilalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. At makikita rin po natin doon sa may Malakay na kasi nakita ko lang kanina to dahil yung parehong ministeryo at parehong personalidad na ginagampanan ni Elias at ni Juan para matupad yung mga hula. Parang parehas ang kanilang mga personalidad, kaya yun po yung kaya nasabi ko yun kung bakit Elias. Okay, so yun po nagbanggit po si Tito Bong ng mga related verses. So kung babalikan po natin sa Luke chapter 1 verse 17, yung sinabi po kanina, ito po ay ang sinabi ng anghel kanino? Kay Zacarias, di ba? Ito yung time na nagpakita ng kay Zacarias at sinabi ng anghel na siya ay magkakaroon ng anak. Di ba nga po, ito, dahil dito naging pipe po siya kasi hindi siya naniwala. Alright, so anyway, tama po yun. Dito natin makita, siya ay lalakad sa unahan sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. Now take note of that. Siya ay lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. Okay? Espiritu at kapangyarihan ni Elias. And then nabanggit din po kanina yung Malakay. So buksan niyo po yung Malakay 4 verse 5. Sabi po diyan, narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Okay? So by the way po,
may pasok ko lang po, no? Darating po ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. So, ayun, mamuhay po tayo na may takot at panginginig, no? Araw-araw sa Panginoon. Hindi po yung kawalang, ano ba tawag dyan? Yung kawalang takot, no? And so, kaya tayo namumuhay ng pa-Facebook lang, no? Pa-social media lang, pa-chat lang. Okay? So, darating po yung araw na yan. So, let us be prepared. Maging handa po tayo sa araw na darating na yan. So, anyway, balik tayo. So, si Elias. Now, very clear naman, no, na sinabi na susuguin ng Panginoon si Elias sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. So, tama po kayo doon. At alam po yun ng mga Hudyo. Alam po yun ng mga Hudyo. Kasi sabi nga ni Tito Bong, prophesied na yun eh. So, they are expecting Elijah. Kaya natanong nila, ikaw ba si Elijah? Okay? Yung tanong po nila, hindi lang po yun out of nowhere. Nowhere. Kumbaga may basihan sila. Okay? At yun ay yung mga propeta. Now, tingnan niyo po yung sagot ni Juan, na tagapagbautismo. Sabi niya, hindi ako. Pero, sabi sa Luke 1:17, di ba? Sa Luke 1:17, para words talaga. Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. And then, Malakay 4:5, susuguin ko sa inyo si Elias. And alam naman natin na si Juan na tagapagbautismo yung tinutukoy sa Malakay 4:5. Si Juan tagapagbautismo din ang tinutukoy sa Luke 1:17. Now, ngayon, pagpunta natin sa John 1:21, sasabihin niya, hindi ako. Di ba? Bakit po sinagot ni John na tagapagbautismo na hindi siya si Elias? Bakit niya yun dininay? Okay, para mas maguluhan po kayo, gusto ko kasi naguguluhan kayo, hindi, joke lang. Para mas maguluhan po kayo, no? Sinabi po ng Panginoong Hesukristo, let us open our Bible in Matthew chapter 11. Open niyo po, Matthew chapter 11, verse 9. Okay, para mas klaro, verse 7, basahin natin. Matthew 11, verse 7. Tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesus dito. Andiyan na po kayo? Matthew 11:7. Baka nasa 7-Eleven kayo, ha? Matthew 11:7 po. Okay? Okay, babasahin ko na lang para sa inyo. Habang papaalis na ang mga ito, nagpasimulang magsilita si Jesus sa maraming tao tungkol kay Juan. Okay? Ano ang pinunta nyo sa ilang upang makita? Isa bang tambo na inuuga ng hangin? Ngunit ano ang pinunta ninyo upang makita? Isa bang taong nakasuot ng malalambot na damit? Tingnan ninyo, ang mga nagsusuot ng malambot na damit ay nasa mga bahay ng mga hari. Ngunit ano ang pinunta ninyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at higit pa kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya ay nasusulat, narito ipinadala ko ang aking sugo na nauna sa inyo na maghahanda ng inyong daan sa harapan mo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae ay wala pang lumitaw na isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Gayon man, ang pinakamaliit sa karya ng langit ay higit na dakila kaysa sa kanya. Mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang karya ng langit ay sa pilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagpropesiya hanggang kay Juan. At kung ibig ninyong tanggapin, verse 14, no? Siya si Elias na darating. Ito na po ay testimony po ito ng Panginoong Jesus. Ba't ka na, Sorry. Okay? Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. And then lastly, verse 15, ang may pandinig ay makinig. Okay? Pero, balikan natin, John 1:21, ikaw ba si Elias? At sinabi niya,
Di ako. Sige, Dad. Anong ano natin? May tanong ako. Okay. Hindi. Kasi, di ba, si Elias, ibig sabihin, alam na ng mga parang sinasabi rito, si Elias at si John ay magkaiba. Kasi, alam naman ng mga sinugo ng mga, ng mga leaders na, di ba, tinanong nila si John, di ba? Ikaw ba si Elias? Ibig sabihin, teka. Ibig sabihin kumbaga, bagay na prophesy na, no? Na si Elias ay darating tanong ko. Opo, tapos sinabi pa nga, di ba? Ang Panginoong Jesus, sinabi na siya si Elias. Now, bakit po hindi ang sagot niya dito? Ang Panginoong Jesus, sinabi siya si Elias. Kung, di ba, kung matatanggap ninyo, siya si Elias. So, anong tanong? So, bakit niya sinabing hindi ako? Bakit niya dininay? Or bakit siya nag-say no? Sige po, si Tito Bong, parang may i-share. Ano lang, para sa akin, alam ni Elias, alam ni Juan na siya yung tinutukoy. Pero naroon pa rin yung tawag dito. Yung pagkakaroon ng tawag dito. Andun pa rin yung pagkakaroon ng, kasi si Jesus na nga nagsabi sa kanya, pero andun pa rin, pinakita niya pa rin na yun nga, parang hindi pa rin talaga siya karapat-dapat na sabihang ganon, dahil nga kahit si Jesus na rin nagsabi, yun ang parang alam niya, pero parang pagpapakumbaba po ba? Papakumbaba, yan, parang ganon pa rin. Okay po. Sige po. So, thank you po sa mga na-share ng ating mga tatay. So, yun. Ang tanong kasi dito, paano natin i-reconcile yun, no? Na sinabi ng Panginoon Jesus, siya si Elias, even yung mga propesiya ay nangyari nga kay John the Baptist. So, ibig sabihin, siya si Elias na sinasabi. Diba? Pero bakit ang tanong is, bakit ang sagot niya ay hindi ako? So, actually, ang sagot po dito is dahil sa tanong. Ang dahilan po, bakit hindi ako, ang sagot po doon dahil sa tanong. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi po, ito pong mga pari at mga Hudyo at mga Levita na nagtatanong nito na kung siya ba ay si Elias, ang ibig po sabihin kasi nila na siya si Elias ay yung iniisip nila, si Elias po ay hindi namatay at inaasahan nila na babalik. Kumbaga, yung tanong nila, ikaw ba si reincarnated Elijah? Parang ganun po kasi yung nasa isip nila. Okay? So, ang dahilan bakit nag-no si John the Baptist, kasi nga, mali yung pagkakaintindi nila sa Elias na kanilang tinatanong. Okay? Nagigets niyo po ba? Okay? For example, meron po akong kapangalan na Ryle na mamamatay tao doon sa Surigao. For example lang. Tapos tatanungin nila, ikaw ba si Ryle? Pero nasa isip nila, si Ryle na pumapatay sa Surigao. Sasabihin ko talaga hindi. Although ako si Ryle. Naintindihan niyo po yun? Naintindihan niyo? Pero ang tanong kasi, ikaw ba si Ryle na yung pumapatay doon sa mama, ang pangit naman na example ko, no? Pero anyway, nagets niyo po. Okay, so ganun din po ang nangyari dito. Okay, nag-no si Elijah, ay nag-no si John the Baptist kasi alam niya, ang tinutukoy na itong mga nagtatanong sa kanya is si Elijah na nabuhay muli, parang ganon. Na hindi namatay tapos bumabalik, parang ganon po.
ang kanilang pag-iisip. Okay? Malinaw. So, meron pa pong pangalawa. Sabi diyan, sabi niya, hindi ako. Now, nagtanong sila ulit, ikaw ba ang propeta? At siya'y sumagot na hindi. Okay. Now, nakita natin kanina, meron silang basis. Bakit tinanong nila kung siya ba si Elias? Ngayon, ano naman ang basis nila? Bakit tinanong na ikaw ba ang propeta? Bakit nila to natanong? Sige po. Kasi si Elijah propeta. Okay, dahil si Elijah ay propeta. Yes, possible, no? Posible. Pero again, dapat meron tayong yung biblical na basis doon, no? Bakit natanong nila na propeta? So, bigyan ko po kayo ng hint. Natanong nila na siya ba si Elias kasi ini-expect nilang pagdating ni Elias. That's your hint. Ini-expect nila na darating si Elias. Ngayon nagtanong sila ulit, ikaw ba ang propeta? Ano ibig sabihin po nun? Sige po, Tito Bong. Meron na silang kaalaman na kasi sinabi na ikaw ang propeta. Kasi yung sa Deuteronomy na alam nila na yung papalitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sarili, mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Doon, may mga kaalaman silang gospel na nung sa Old Testament. May mga aklat ho ba silang gano'n na nababasa at nakikita nila na may mga propeta na mangyayari at doon sa kanilang nababasa na yon, nakikita nila at naintindihan na may lilitaw na pangako na masusugo na propeta. Kaya siguro po yun ay naitanong nila. Okay. So actually tama po yung sinabi ni Tito Bong, no? Gaya ni Elias na nasusulat po sa lumang tipan na ine-expect nila, ganon din po yung sa propeta. They're expecting na may darating na propeta. Bakit? Ito po ay propesya na. So saan yun? Nabanggit po yun ni Tito Bong, Deuteronomy chapter 18 verses 18. Sabi dyan, ako hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. So, merong prophesied na darating po na propeta. So, yun po yung kanilang tanong, kung ikaw ba ang propeta? Well, sumagot po si Juan na tagapagbautismo, hindi. So, dito naman, very clear po na hindi talaga siya yung propeta. Okay? Bakit hindi siyang propeta? Kasi nga po, yung propeta po ni binanggit ng Panginoon kay Moses sa Deuteronomy 18, ay yun po ang Panginoong Jesus. So kung matatandaan niyo po, 2 Sundays ago, nabanggit ko po yan sa preaching ng salita ng Panginoon. Diba? So very clear. Hindi po. Okay, hindi po ang sagot niya dito. But bigyan ko lang po kayo ng karagdagang information. Actually, yung prophet po na ine-expect nila is hindi lang po yung sa Deuteronomy 18. Meron din po silang pag-iisip na merong propeta na namatay na dati na mabubuhay muli. So, meron pong ganong pag-iisip yung mga Hudyo. Na may propetang dating namatay, ang sinasabi nga nila si Jeremiah daw mabubuhay muli at darating. So, yun yung mga nabasa ko din na ine-expect or inaasahan po ng mga Hudyo. So very clear naman ang sagot ni John the Baptist, hindi siya yung propetang iyon. Okay? So verse 22. Sabi nila sa kanya, sino ka ba? Okay, no? So hindi pa sila satisfied. Sino ka ba? And then sabi nila, bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. And yun nga sa verse 24, nalaman natin na nagsugo sa kanila ay mga Fariseo. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? So, dito na po, sa verse 23, sinagot ni Juan tagapagbautismo, sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaiah. So, grabe no, very bold po ang pagkasabi dito ni John the Baptist na
dumating sa punto na binigyan niya talaga ng tawag dito, binigyan niya ng reference. Sinabi pa niya talaga sa mga pari at levita, sinabi ng propeta Isaiah. You see, very very strong and very bold na claim niya. Ako yung sinabi ng propeta Isaiah. So saan ba natin to mababasa? Isaiah, tatandaan nyo? Isaiah 40 ata. Isaiah chapter 40 verse 3. Kung tama yung pagkakatanda ko, no? Isaiah 40 verse 3. Tingnan natin. Ayun nga, tama po. Isaiah 40 verse 3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So siya po yung voice na yon. And very clear po ang sagot ni John the Baptist sa kanila, no? So siya, sabi niya, ako ang tinig na isang sumisigaw. So what is it for us? Ano yung para sa atin? Balik tayo doon sa sinabi ko po kanina. Ang purpose po ni Juan na apostol, bakit niya po ito sinulat, is para po patunayan na si Jesus po ang Mesiya, si Jesus ang anak ng Diyos. At isa sa mga ginawa niyang patunay is mga testimonya or patotoo. At dito inuna niya ang patotoo ni Juan. And so, dito natin makita na kinlaim talaga ni Juan Tagapagbautismo na siya yung tinig na pinopesiya ng propetang Isaiah. So, dito nyo makita na bago pa po pala magsimula ang ministeryo ng Panginoong Jesus. Okay, bago pa pala magsimula. Itong mga pari, itong mga Levita, itong mga Pariseo, even yung mga Saduceo, na ano na sila, nabigyan na sila ng information na dumating na yung Messiah. Okay, wala pa pong ginagawa si Jesus na mga mamaya-maya darating na, no? Kinabukasan pala darating ng Messiah dito. Mababasa niyo yan sa verse 25, di pala, sa 29. Kinabukasan darating po ang Kristo diyan, no? Papasok po siya sa eksena kinabukasan. Pero, again, gusto ko pa ipunto dito na maraming, kumbaga, bago pa man talaga magsimula ang Panginoong Jesus, alam na nila. Meron na silang mga news na, nandyan na yung sugo. Alam nila yun eh. Alam nila na bago dumating ang Messiah, may sugo. At ito, very clear, very bold na claim na ni John the Baptist, ako yung tinig, ako yung sugo, ako yung magtuturo kung sino yung Messiah. So, kung sino ang tuturo ko, siya yung Messiah. Di ba? Na bakit ko po ito binabanggit sa inyo? Kasi tingnan nyo, kahit na sa simula pa man or bago pa man magsimula ang Panginoong Jesus, alam na nila, okay, nandyan ang sugo, siya magtuturo sa Messiah. Pero bakit po nila patuloy na dinideny? Bakit po nila patuloy na tinatanggi na si Jesus ang Messiah? Bakit patuloy silang hindi naniniwala? Ano nyo po yun? Nagigess nyo po yun. Diba? Hindi po sila tumutol kay Jesus nung kalaunan. Hindi. Bago pa man magsimula ang Panginoong Jesus, alam na nila, andyan na. Dumating na sa news nila, meron na nagbabaptize dun, tapos ire-report nila yan sa mga Pariseo, siya daw yung sugo, siya yung tinig. So you see, nandun na yung information. Okay? Nandun na yung information. Pero dito nyo makikita na hindi lahat ng nakakaalam ng impormasyon na ito will really receive. Na? Dito natin makikita na only those, tanging yung mga binigyan lamang talaga ng karunungan na nagmumula sa Diyos, sa mga kaunawa. Kasi nga po, di ba, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, nakalimutan ko lang yung verse, pero sabi niya, di ba, binasa natin to 2 Sundays ago eh. Di ba sabi ni Pablo, ito'y ipinahayag sa kanila sa pamagitan ng karunungan ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Kaya wag na kayo mag-social media kasi puro karunungan ng sanlibutan lang ang inyong matututunan. You see?
ibig ko pong sabihin, mga kapatid, no, kumbaga, nakilala na natin si Kristo eh. Buhay na tayo eh. Kaya nga naintindihan natin, kaya nga natatanggap natin siya eh. Diba? Buhay na tayo eh. Kaya lang, again, nasa katawang makasalanan pa tayo. So, ibig sabihin, nandun talaga yung pakikipaglaban natin araw-araw. Nandun talaga yung battle. Ako po, no, I confess to you, mga kapatid. Kagabi, nanghina talaga ako. And so, nagano talaga ako kay Lord na, yun, Lord, ano mo ko, no, palakasin mo ko ulit. So, I continue to pray to God. Nakinig ako ng mga preaching para maging tulong sa akin. So, yun po nangyari, no? And so, it's a battle. Labanan talaga yan araw-araw. So, wag po tayong maging kampante talaga. Wag tayong maging kampante. Kasi, bakit? Kasi, lagi nga pong sinasabi, tayo po yung mas nakakakilala. Hindi mas nakakilala eh. Tayo po yung tayo ang nakakakilala sa Diyos. Tayo ang nakakaunawa sa realidad ng spiritual warfare. Tayo, hindi yung mga makamundo, hindi nila alam yung spiritual warfare. Tayo, alam natin yun kasi binuhay na tayo eh. So, nakakalungkot na makita ang isang kapatid mo na yun nga, alam mo may labanan tayo pero higa ka lang dyan. Ang ginagawa mong, ang nire-recharge mo sa mind mo is yung mga salita ng kasinungalingan na nasa mundo. Diba? Dinedevelop mo yung relationship mo sa tao, hindi sa Panginoon. Diba? Pero ito lang summary lang po. Pag ganyan at ganyan lang din po ang ating magiging lifestyle, kasalanan lang talaga resulta niyan. Siguro hindi pa ngayon, pero later on, it will result to sin. Sin, patuloy sa kasalanan, and then, yun, mag-grow cold yung heart natin sa salita ng Panginoon. Alam niyo bakit hindi kayo nagbabasa? Alam niyo bakit hindi kayo nag-aaral ng salita? Kasi nag-grow cold yung heart niyo. Bakit? Kasi nga, doon kayo nakatuon sa mundo. So, kailangan nyong mapaalalahanan. Kailangan nyo mabuksan talaga yung mga isipan nyo na hindi yan ang ano nyo, hindi yan ang dapat nyo pinagtutuunan ng pansin. Yes, it will give you pleasure, pero pleasure yan na nakakamatay. Pleasure yan na magdadala sa inyo sa kapahamakan. Trust me. No, I've been there. I've proven and tested na yan. Basta lagi kang nakaganyan, it will just result to sin. No? It will just result to sin. Wala talagang, hindi talaga magre-resulta sa bagay na mabuti. So sa mga tatay, nanay naman, ayun din, kung meron tayong mga addiction, may mga addiction po ba? Yung addict kayo sa paglilinis, no? Addict sa paglilinis. Ayun, pero ayun nga. Kaya hinto lang, katatapos lang. Pero ayun nga po, salamat po sa pag-aalaga nyo po sa inyong mga anak. Salamat, maraming salamat po sa pag-aalaga nyo sa amin. Pero sana na hindi nyo makalimutan yung pananalangin, hindi nyo makalimutan yung pakikinig sa salita ng Panginoon. So, ayun mga anak, no? Mga nanay tatay, pag nagsi-cellphone pa yan, kunin nyo na, confiscate nyo na yung mga cellphone nila. Palitan nyo po ng Bible, no? Dapat Bible ang hawak nila. Yun ang pinapakinggan nila, no? Okay, so yun lang muna. Yun lang po muna, verse 24. Tayo po ay magsisimula verse 24 po bukas. Okay, so please study na ha. Tatanungin ko po kayo ulit bukas. Okay? So, okay, tayo po mag-closing prayer na po. Let's pray. Panginoon namin, ikaw na natatanging guro, na siyang ang karunungan, ang tunay na karunungan na nagmumula. Salamat Panginoon sa iyo pong salita na ipanaunawa sa amin. At ito, tunay nga na si Juan Tagapagbautismo ang siyang iyong sugo na magtuturo sa Mesiya. At ito ay isang patutuo din para sa amin na si Jesucristo namin pinanampalatayanan ay tunay na Mesiya, tunay na Kristo, tunay na anak mo o Diyos. At kaya ang aming pananampalataya ay tunay dahil ito'y mula sa iyo at ang aming pinaniniwalaan ay tunay. Maraming salamat Lord sa
sa assurance na iyong ibinigay sa amin. Dahil nga ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ka na nag-iisa at tunay na Diyos at ang iyong isinugo na si Jesucristo na siyang aming dakilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat Lord for this wonderful security sa napakagandang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Na ngayon, kahit na nandito pa lang kami, ay masasabi namin na kami ay may buhay na walang hanggan. Dahil ang katotohanan ay pinagkaloob mo sa amin. At maraming salamat po. Dahil lahat ng ito ay habag mo sa ayon sa iyong kagandahang loob. Dahil kami ay patuloy, dati kahit kami ay nagpapatuloy na namumuhay na rebelde sa iyo, kami po ay inibig mo, O Diyos. At ngayon kami umiibig na sa iyo dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Salamat Panginoon, at sabi mo nga sa iyong salita, ang pag-ibig sa iyo ay ang pagsunod ng iyong mga kautusan at pagsunod sa iyong kalooban. I pray Lord for each one, for your church dito sa Kabkabe, na ang bawat isa ay patuloy na lumago sa pag-ibig mo Panginoon. Patuloy na lumago sa pagkilala sa iyo, O Diyos. Lord, i-rebuke mo po, itama mo po, sawayin mo po, Lord, ang patuloy na mumuhay ayon sa kamunduhan. Lord, discipline us, Father. Discipline us, O God. Sabi mo nga sa iyong salita, mas mabuti pa na mawalan kami ng mata, mawalan kami ng parte ng aming katawan, kung ito naman ang ikakaligtas ng aming mga kaluluwa. Pinapakita mo po doon kung gaano kaseryoso ang kasalanan. And I pray na ang bawat isa hindi na malinlang ng kasinungalingan ni Satanas, bagkus ang katotohanan ay manatili sa bawat isa. Lord, move us, work in our lives, O God, for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, no? So, yan na, mga anak ha. Bye-bye. God bless. Mga nanay, tatay, Happy Mother's Day po ulit. We love you. Thank you. Bye-bye. I once was lost in darkest night,